So, can you imagine, habang mas malaki pa yung suswelduhin ni PRRD bilang akusado, kasi siya may kontrol eh. Nung 50,000 na yun eh, per month. Mas malaki pa yung Mm. suswelduhin niya nang nakakulong siya kaysa nung presidente siya. Really? Bakla! 50,000 euros. 50,000 euros ang budget eh. 50,000 For euros to PRRD, for the accused. for the accused. So, every month, Hmm. ang budget sa lawyer niyan, in pesos, 3 million pesos. Every Oo. month. Every month Oo. yan. Okay? Every month. Ngayon, si PRRD ang may discretion kung sino kukunin niyang defense lawyer. Kaya nga Mm. sabi ko sa inyo, yung mga gusto mag-defense lawyer dun sa Dahig, mamadali yung mag-defense lawyer kasi nga 50,000 euros per month ang budget. Alam niyo na. Mm, mm. Ngayon, kung ikaw ay gusto mong maging lawyer ng akusado at gusto mong ikaw ang makasungkit ng contract, anong i-o-offer mo sa akusado? Mm. Sasabihin mo na, hati tayo dun sa 50K. Sa'yo yung 30K, akin yung 20K. Bakit 20K per month? Girl, malaki yun. So So, ano anyway, yun? mm. So, sabihin niyo sa amin para lang talaga sa biktima, para tigilan niyo nga kami. Alam mo bang Mm. ano, alam mo bang may pera para magtestigo sa ICC? Malaki ang budget. Mm. Malaki Malaki ang ang budget budget. sa ICC para Testigo. Oo. May budget yan, girl. Meron pa yung housing sa Netherlands. Mm. May Mm. pecuniary emerald. Interest. Oo. Oo, yung mga ganyan. Kaya nga, actually, negosyo talaga yan. Kasi nga, Mm. hati yan eh. Mm. Merong kinikita diyan yung prosecutor, meron lahat sila Mm. diyan. Malaki ang actually kahit si Mm. PRRD puwede siyang kumita kung gusto niya. Mm. Kasi ang budget diyan ng ICC parang 50,000 ata per month. 50,000 per month sa defense. Mm. So ikaw, 50,000 euros per month ha. Mm. So ngayon, Laki yung iba nun, diyan ah. yung iba diyan pinagkakakitaan. So sige na nga, paakusado na nga lang ako. Tapos yung siyempre may mga defense lawyer, magpipresenta sila ganyan. Mm. O ako na lang kunin mo, ganyan. Tapos sa'yo yung akin ng 20, sa'yo na yung 30, gano'n. So yung akusado, kahit nakaupo siya diyan, girl, Mm. nandiyan siya, kikita siya, puwede siya kumita every month. And remember, itong budget na 'to, ruling yan, hangga't tumatakbo yung Mm. kaso. Mm. That's per month, that's the budget per month. Kaya marami Oo. diyang tinatawag na ambulance chaser. Kasi nga malaki, Mm. 50,000 per month. Mm. Girl, ang budget. Ngayon, siyempre yung akusado yung magde-decide kung sino yung magde-defense lawyer. Mm. Siyempre ikaw ang lawyer na gusto magpresenta, anong magiging ano mo, magiging pang-akit mo dun sa akusado. Sasabihin mo sa Mm. akusada, "Ako na lang kunin mo, ganito maghahati tayo, sa'yo ang 30, akin ang 20." Gano'n. Tang-ina! Kasi nga may budget, 'di ba, Mm. may budget kasi. So ngayon, Mm. um, yung depende na lang kung gaano kagaling gusto mo. Sabi Mm. mo, galingan mo, sa'yo na ang 40, akin ang Mm. 10. Gano'n lang 'yan kasimple. Oo, oo. So there's Oo. really a space for ano 'no, space Alam mo for corruption, not to be alam mo faithful with the Australian, proceedings. wait, you know what? Australian Daxkak, your language is not Australian English. That is still Mm. very college English. Actually, tignan mo yung ICC maintains jurisdiction over alleged crimes in the Philippines despite its withdrawal in 2019. That is the international law that applies here. Sa'kin parang feeling ko 'di pa nakapag-college 'to. Napaka-barok, 'no? That is the Mm. international law. Binabawi na namin yung college English, parang ano, hindi nakapag-college English. Ano daw, that is the international law that you must know. Mm. Anyway, so gano'n. Kaya ito Mm. si PRRD actually kung gusto niya patagalin niya diyan. So can you imagine puwede siyang mag-ano na, "O sige papakulong na lang ako, sige hanap ako ng defense lawyer emerald, hanap ako ng Mm. ambulance lawyer." So Mm. ngayon, nakakulong nga siya pero mas kikita pa siya ng malaki kaysa nakalaya. Mm. Bakla, can you Bakit imagine? nagkaroon ng discrepancy nung volume natin? Bakit kaya? Pero naka-adjust 'to sa'kin, eh, na dapat magle-level yung volume natin, eh. Oo. So can you imagine, habang mas malaki pa yung suswelduhin ni PRRD bilang akusado, kasi siya may kontrol, eh, nung 50,000 na yun, eh, per month. Mas malaki pa yung Mm. suswelduhin niya nang nakakulong siya kaysa nung presidente siya.
Really? Bakla, 50,000 euros. 50,000 euros ang budget eh. 50,000 For euros PRRD, for the accused. for the accused. So every month, ang budget sa lawyer niyan, in pesos, 3 million pesos. Every Oo. month. Every month Oo. yan. Okay? Every month. Ngayon, si PRRD ang may discretion kung sino kukunin niyang defense lawyer. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga gusto mag-defense lawyer dun sa Dahig, mamadali yung mag-defense lawyer kasi nga 50,000 euros per month ang budget. Alam niyo na. Ngayon, kung ikaw ay gusto mong maging lawyer ng akusado at gusto mong ikaw ang makasungkit ng contract, anong i-offer mo sa akusado? Sasabihin mo na, hati tayo dun sa 50K. Sa'yo yung 30K, akin yung 20K. Bakit 20K per month? Girl, malaki yun. Na lawyer's fee. Tapos hindi naman every month ang pleading. Hindi naman every month ang hearing, bakla. Oo. Pero that is for the entire process, 50,000 euros. Until the case is active. Until the case finishes. Syempre, kung ikaw abogado, mag-appeal ka pa, ganyan, para humaba, hindi ba? Oo. So, ngayon, there is interest in prolonging it, di ba? Isa sa mga reklamo nga sa ICC cases, di ba, it takes so long to be resolved. Because there is an interest to prolong it kasi nga, malaki nga ang budget. So, 50,000 euros per month, sa defense pa lang yan. 50,000 euros per month. Iba pa yun sa prosecution, bakla. So, ngayon, 50,000. Hit ko kung ako kay PRRD, mas malaki pang kikitain mo dyan bilang akusado kaysa ng presidente ka ng Pilipinas. Magkano ng sweldo ng presidente every month? 500,000. 500,000? Ikaw, PRRD, bilang nakaupo ka lang dyan, nahiga-higa lang, kakutsabahin mo na dyan yung abogado na ibibigay sa'yo 30,000 euros per month. So, walang hustisya. So, kumikita si PRRD ng 1 million, pwede siya kumita ng 30,000. Kasi depende kung anong hatian nila ng abogado eh. Kasi syempre, kasi si PRRD may hawak. Siya ang mag-approve ng abogado eh. Ng abogado niya. So, monthly daw ba yung 50K? Monthly, no? Monthly? It's monthly. 50,000 euros monthly. Yun ang budget. Pero, yun na yun sa researcher, investigator, lawyer. Basta 50,000 includes euros. all that's what they said nung initial initial na hearing nung Friday. Sabi nila na the accused is going to be provided all the necessary kineme-kineme-kineme-kineme-cambular garbanzos etchos. Ganun. And that's worth 50,000 euros per month. So 50,000 euros per month is 3 million per month. Ngayon, kung kay PRRD, humanap ka na lang PRRD ng iko-convict ka na lang dyan. Pagkakitaan mo na yung nandiyan ka. Pahabain na natin ng todong-todo. Who is paying 50,000 per month? Di yung ICC. The member states. The member states. So ngayon, pagkakitaan mo na yan. Tapos i-dribble nyo na i-dribble para humaba. So, 3 million ang budget. Humanap ka na lang dyan ng lawyer, PRRD, na sasabihin sa'yo na PRRD ang 30,000 euros per month, akin ng 20,000. Humanap ka na lang magandang deals. 50,000 euro is how much? 3 million per month. 3 million? Oo. Okay. 3 million. At 60 pesos, no? At 60 pesos per euro. 3 million? Diba? Mas malaki pa ang kikitain yun dyan kaysa ng presidente siya. Promoted yung sweldo ni PRRD. Diba? Can you imagine may 3 million per month ka? Di humanap ka na lang dyan ng magandang hatian sa defense lawyer. Yan sabihin natin umabot niya ng 2 years, hindi ba? Di paglabas mo dyan, ano mo na yan, PRRD, pang-campaign, fundraising mo kay Inday. Sabi ni Mila, finally daw yayaman na si PRRD. Libre pa daw yung doktor at saka nurse. Ano ba? Pero ang on trial nga dito kasi, the ICC, kasi drug operations to eh. Alam nyo, okay lang. Hello, Sas. Hindi ba? Ayan, nawala ka. May budget nga. Hindi siya yung So may budget ang defense ng 50,000 euros per month. Si PRRD, ang mamimili kung sinong defense lawyer niya. Siyempre, yung defense lawyer, para ikaw piliin, mag-o-offer ka ng hatian. May ang tawag dito, I wanted to tell this to you kasi merong sa comment section to nakuha. Ngayon, ang sabi doon,
ang tawag dito, Bisaya 'to ng Pilipina na nasa Dutch. Ayan. Tapos sa comment section sabi niya, "Base nga sa amin dito sa Netherlands mismo, dito sa The Hague, namin na pinagtatrabahuhan, Dutch people are asking what happened. Why is this man so very important to all Filipinos, even to his country? Hindi namin sila masagot isa-isa sa sobrang dami. Random answers lang ng mga katrabaho namin ang aming nasasagot. And now my manager is calling me in his office and he has some random questions about PRRD. And ayun, sabi niya sa akin, naalala daw niya sa Mexico dati na president dinala sa Hague. Yung mga tao parang nagkagulo din, pero walang nagrally dito. Doon lang sa Mexico ang rallies. Pinalabas nga daw yon kasi di daw pwede masira ang ICC sa human rights. Malakas ang batas sa human rights dito. So sabi niya sa akin, alam mo, even Dutch people ay naaawa sa mga Pinoy kasi na-news lagi. Sabi nila, bakit sinusuportahan ng mga tao kung masama si PRRD? Bakit halos lahat ng tao sa Pilipinas nagkakagulo dahil sa nangyayari sa kanya? Ito ang last word sa akin ng aking manager. Take your off, whatever you want, and tell them don't stop what you're fighting for. At ang mga Dutch din, sabi nila, ibalik siya sa kanyang country para sa peace ng ating bansa at sa image, para peaceful na ang lahat. Ganun ang mga Dutch, no? Yung parang they appreciate yung mga ganyan mass movement, oo. Pero pinag-time off siya. Hindi, very pragmatic kasi sila, lalo na yung hindi woke. Pag mga woke yan, nakita mo ba yung picture nung yung may placard, yung take them all? Hanapin mo nga yun, yung sa Reuters, hanapin mo nga yun, yung take them all. Reuters yun na picture eh. Ipapaalala ko lang sa mga Pilipino kung sino yung Dutch guy na yon, na sineselebrate ngayon siya ng mga yellows. Papaalala ko sa inyo ha, dahil kilala ko yan kasi nga di ba sinabi ko sa inyo, tumira ako ng Netherlands. At yung lalaki yan, ang naging subject ng bachelor's thesis ko. Okay? Papaalala ko lang sa inyo, pahanap ko lang kay Joe yung letrato ng Reuters na yon. Take them all. Ano pangalan ng lalaki? Basta, walang nakalagay nga na pangalan. Take them all. Duterte, Netanyahu, Putin. Collect them all. Ayan, hanapin mo. Yun ba? Collect them all. Yes. Teka, ito na. I-pause mo. Ito, Duterte, Netanyahu, Putin. Ayan. Ito ba? Asan yung mukha? Asan yung mukha? Ay, walang photos na lumalabas eh. Wait. Wala yung may mukha. Meron yung mukha. Meron yung mukha. Kita mo, bakit hindi pinapalabas yung mukha? Kasi nga, mabubuko kung sino. Okay. Hanapin mo yung mukha. Reuters yan. Hindi Rappler, Reuters. Reuters. Ba't walang lumalabas? Tingnan natin, baka meron sa Facebook. Collect. Hanapin mo yung Tapos naman si Nadine ume-eksena. Ayan, nakita ko na. Okay. Okay, pakita niyo muna yung sura. Okay. Dutch yan eh. Okay. Ngayon, sino yan? Diba? Sino ngayon yan? Sino siya? Eh, by the way, nilike pala nito ni Nadine Lustre tong photos na to. Diyos ko. Si Nadine Lustre, no, maano lang tayo ng very, very light. Itong si Nadine Lustre, napaka-nonchalant na nitong pag-uugali nito eh. Kasi apparently, itong si Nadine Lustre, nabully ng bonggang-bongga early on sa kanyang showbiz career. So siya, pagka may gusto siya, talaga sinashutdown niya na yung anything that's gonna be said
to her and to her career or whatever comments, ganyan-ganyan. Kasi parang nabully-bully siya dahil hindi naman siya parang kagandahan to really be part of the showbiz, of the showbiz most beautiful faces, ganyan. So anyway, kaya parang ganyan siya, nonchalant siya. So kapag binabash siya, talagang wala talaga siyang pakiramdam, hindi talaga siya nakakakeme, ganun. And I think, Nadine Lustre, that kind of attitude is not helping you, especially when you are doing politics. Maalala mo, itong si Nadine Lustre, nag-endorse to ng sugal. Wala nang moralidad tong si Nadine Lustre. Kasi she is a broken woman. She's a broken woman. At hindi niya in-address yung kanyang mga insecurities and whatnot. Nag-shutdown lang, nag-ano lang siya, yung parang naglagay lang siya ng maraming wall. Ganon. Naglagay siya ng maraming wall. Kaya hindi siya naapektuhan. Tapos ngayon, yan, ume-eksena na naman siya. Kasi siguro iniisip na din Lustre, makakaganda to sa career niya, magiging relevant siya. So gawa lang to kasi Nadine Lustre, kung kayo, may mga kapatid kayo, na type si Nadine Lustre, that kind of woman should not be supported. It should not be idolized by young people. Wala sabog, yung broken woman yan, as in, she cannot even take care of herself in terms of her emotional needs. Walay na. Ganyan. So pagka kunwari yung mga ganito, i-criticize mo siya about politics, walang pakialam yan. All that matters to her is that sikat tong issue ngayon, so ngayon, makakabit yung pangalan niya, so therefore, sisikat rin siya, magkakaroon siya ng relevance. Ano siya? Ang ginagawa niya? Pero nagpo-promote ng online gambling. Oo, nagpo-promote ng online gambling, kasi wala na siyang pake. Anything that is favorable to her, she's gonna do it. Ganon. Kasi parang yung early sa career niya, ang dami niyang na-receive na bullying, bashing, and things like that. So parang ang feeling nito ni Nadine Lustre, nalampasan ko nga yun eh. So dahil nalampasan ko yun yung nag-work na formula. Therefore, wala na akong pakialam sa mga sasabihin ninyo ever. Ganon. So that is why yung promote siya ng gambling, hindi man lang siya nag-offer ng explanation. Kasi she doesn't think that she has a moral obligation to her fans. Na, oy, wag kayong magsugal or things like that, ganyan-ganyan. Ay, walang moralidad na to wala nang moralidad to si Nadine. Talaga she's gonna do everything for her career, ganun. Wala nang soul. Ayan. Anyway, sino tong lalaking ito? Hindi mo naalala yan? Sino yan? Nung panahon ni Pinoy. Anong meron? Alam niyo, mahina ang memory ninyo. Ang babata niyo pa. Hindi ko siya matandaan, pero naalala ko nga, merong mga foreigners noon na zebrang nakikialam sa mga Hindi niya man naalala nung panahon ni Pinoy. Anong meron? Yung na-deport. Okay. Dahil ng assault ng police officer. Yung di ba yung may picture siya na bata pa siya noon? Oo, yung pinapaiyak niya yung police officer. Yung nakaganyan siya sa... Yun, di ba? Hindi niya pinapaiyak. Yun yung nakagano dyan sa police. Yung nag-join siya ng rally, which is not allowed in our Allowed for, oo. Ayun. Di ba? Naalala niya na. So, in short, woke talaga to. Woke talaga tong si Kuya. Hindi siya woke. Ang alam ko niyan is parang jowa ata siya ng isa sa mga anak nung high-ranking members ng CPP, NPA, NDF. Okay. Outright. So, alam niya na. Okay. Anyway, tagalin na natin siya. So, ngayon, ang eksena natin, well, ganyan talaga yan kasi nga, human rights activists, ganyan. Siyempre, galit yan sila kasi nga, kaano nila yung CPP, NPA. Kasi nga, ang nangyayari ngayon, this is actually the revenge of CPP, NPA, NDF. Ngayon, kaya nga kakatsaba nila si Bongbong. Parang nag-align yung stars nila na pare-pareho tayo ngayon ng enemy Ang enemy natin ngayon si Digong. Pabagsakin natin, ganyan. Ngayon, nandiyan na si Digong sa ICC. Ano nang gagawin ninyo? Ang susunod naman nila si Sara. Di ba? Kailangan nila magtulong. Kailangan nila magtulong-tulong. Kailangan nila magtulong-tulong para pabagsakin si Sara. The problem is, yung simpatsya ng mga tao ngayon, wala sa kanila. Pinagtatawanan pa nga sila dahil kay Aling Sheila. True. Recycled yung mga actually dito listahan daw yan nung nung nag-body count yung Inquirer before. Nagba-body count yung Inquirer before and they were listing number of deaths. And then they were gaining a lot of negative reaction do sa body count nila na yan kasi nga na-offend yung family ng victim. So tinigil ng Inquirer yung body count na yun. And itong mga pinapakita nila na number ng mga taong natitegi. Yung pinakita nilang yung mga nilalagay nila sa posters na mga taong natitegi, ganyan.
it is a continuation of the body count of Rappler din. Yun yung ginawa nilang reference, yung ginawa ng Rappler, not Rappler, Inquirer. Ayun. Huwag kayong maniniwala sa mga one death is too many. I don't believe in that. I don't believe in that, no? Kung one death is too many, bakit hindi niyo sabihin yan kung may natitegi ang adik? If one death is too many, na nategi ng adik, anong gagawin natin? We wouldn't do drastic actions in order to stop drug addiction? True. Misplace yung values eh. Misplace talaga yung concern. Fake. Sobrang fake ng values at saka ng concern. Ayun. Kasi hindi ganito kasi yung CPP-NPA, no? Their propaganda kasi. Wala na kasi sila eh. Nawawala na sila ng miyembro. Nawawala na sila ng issue. Yung mga farmers, parang, di ba hindi na issue yung farmers? Hindi na issue yung IP, di ba? So parang kailangan nila ng bagong issue. Yung LGBT na parang tataas ang mababawasan ang funding ng LGBT sa West. So parang dead man na. So ngayon, ito naman ang issue nila, yung war on drugs. Tapos maghahanap sila ng mga mahihirap, kunwari, ganyan, for funding process. Kaya kita mo, kahit sino na lang hahatakin nila, wala nang due diligence. So maniniwala ka ba sa mga tao hindi ng due diligence? Or talagang sinasadya talaga nila? Ginawa nila, maghanap tayo maghanap, sino pa kilala mo na nategi, na addict? Girl, yun naman talaga tatanong mo eh. Para makahanap si Aning Sheila. True! True. Tapos, pinresenta yung anak. Ay, ito si Aling Sheila, namatay yung anak nito. Parang related sa war on drugs. Gusto ko makausap yung mga kapitbahay niyan. Kasi kung sino man mas talagang nakakakilala sa mga yan, yung mga kapitbahay nila. Sa tingin nyo ba, yung mga kapitbahay nila, hindi sila isinuplong sa pulis? Correct. Baka yung mga yung mga nag-report pa sa kanila, mga kapitbahay nila eh. Mga kapitbahay yan. Ano sa tingin niyo yung mga pulis pumunta na lang doon? Tapos, eto, hulihin natin. Emerald, dahil may intel yan from the kapitbahay o yung mga kapitbahay. Sa tingin niyo ba sa isang community, hindi sila magre-reklamo kung may mga pusher at addict? Baka yung community niyo kasi gated kayo. Na wala talaga kayong pakialamanan dyan. Pero sa mga community na ganyan, dahil imbyer na sila pag may mga addict at meron mga pusher. So nagsusumbungan yung mga yan. Hindi ba? Wala nga lumalab. Yes, Thomas Van Pearson. So, ang inaano ko ngayon, bakit ngayon kayo hindi nyo kunin yung mga kapitbahay niyan, yung community niyan? Bakit si BP Sara nanalo doon sa lugar na kung nasaan si Kian? Bakit nung 2019, wala kahit isang 8 diretso na kahit gaano nila ginamit si Kian, nanalo doon sa lugar nila Kian? Why? Huwag niyo sabihin sa akin tinakot sila na iboto yung 8 diretso, iboto si Sara or iboto si ganyan. Dahil ano na yan? Paano ka tatakutin na nandun ka sa balota? Alam mo, malalaman nila kung sino binoto mo. Diba? So, ang ginagawa kasi nila, one excuse, another excuses. Sabi ni Frankie, ako'y sasot na bayot. Tell me something new. Anyway, ano yung... Mayroon pala mga picture tong si ito, siya ba to? Oo nga, ito totoo naman niya kasi sinabi ko nga sa'yo, na jowa siya ng jowa niya yung anak ng isa sa mga high-ranking members. Ayan. So, alam na. Okay. Ayun. Kung kaya't, ayan. Bakit iba na yung ilong niya? Girl, that was how many years ago? Sa bagay. Tsaka sobrang bata pa rin itsura niya dito, no? Yes. Anyway. Ayan. So, ang eksena natin, ano na yung next topic? Ito nga yung next topic. Okay. And I think, we have to thoroughly talk about this. Kasi, when PRRD was arrested, on March 11, okay, at yun nga, parang may usapan, meron bang warrant of arrest? Walang warrant of arrest. So apparently, meron ng warrant of arrest and it's coming from ICC. And it is being affected by the Interpol, ganyan. So ngayon, nung pinasabog mo kasi yung Article 59 na content, yung Article 59 ng Rome Statute, yung mga galit kay PRRD started looking at Philippine laws. And they are saying na yung batas natin, which is RA 9851, Republic Act number, RA number 9851, is the act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. I actually spoke to a lawyer last night, at ang sinasabi niya, alam mo ba, Joey, na yung batas na yan, hanggang ngayon, hindi establish ang IRR niyan.
Hanggang ngayon wala siya, hindi pa na-establish yung IRR niyan. So that's one problem, ha. Ano ngayon yung ano nito sa Article 59? Okay. So ganito kasi, ang sinasabi nila, ang ina-argue kasi nila dito is that, esas, yung sinasabi mong Article 59, hindi naman yan mag-a-apply. Kasi sa Because, Pilipinas naman nangyari yung pag-aaresto at ang okay, mag-a-apply ay ang 9851. Yun yung sinasabi nila. Sa okay, ano ngayon sa 9851 daw 1951? kasi, mm, Hmm. sa 9851 daw kasi meron ditong provision on surrendering on surrendering a person, teka lang Ayan. Sa Article 17, yung sa pagdating sa jurisdiction ng ng law na ito. Ang sabi dito, ayan, sa Article 17, merong paragraph doon na the state shall exercise jurisdiction over person kinembot. Ayan. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. In another court of international, if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime, instead, okay, Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused person in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay. So sinasabi nila, Philippine authorities may dispense with the investigation. So kumbaga parang wala nang investigation dito sa atin, wala nang kaso-kaso dito sa atin, we can go ahead and ball up PRRD in a plane and send them to ICC because of the 9851. That's incorrect. That is another legal calisthenics. Ang ibig sabihin niyan, hindi na natin iimbestigahan kasi may nag-iimbestiga na sa iba. Ang pinag-uusapan po dito is the arrest proceedings. Magkaiba yon. Article 59. Tingnan mo yung last sentence. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So now, what is now the applicable treaty in the arrest of an ICC suspect? Then that is the Rome Statute. Article 59 pa rin. Article 59 pa rin. Sinabi ba dyan? Arrest? Correct. And actually sa Pilipinas rin kasi, you cannot just if there is a foreign order, foreign decision or whatever order coming from a foreign court, there is a procedure established by the Supreme Court na kailangan mo pa yang ipaproseso sa korte. I don't remember exactly kung anong rule to sa rules of court but you have to do that. So ibig sabihin, including this one, na foreign yung arrest, it has to be presented to the Philippine court first because that's our rule. Sabi, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Bakit hindi mag-applicable yung Article 59? Yun ang treaty and operation in the arrest. So ano yan? Ano yung magpipick and choose na lang kayo according to your feelings? Correct. And sa totoo lang, ito yung another example to of you're going to do everything. You're going to ruin our entire, whatever it is that we have built in this country. We're going to, break everything. Just so ma-justify ninyo yung ginawa nyong kidnapping kay PRRD. And it is kidnapping because in pursuant of the applicable extradition and treaty. So what is the applicable treaty? The applicable treaty here is the Rome Statute. And Article 59 of the Rome Statute, which is the applicable treaty, says that after you arrest an ICC suspect, you have to promptly bring the arrested before a competent judicial authority. Babalik ka pa rin sa Article 59, yun ang nasa treaty. Correct. Yung jurisdiction kasi, since ibinigay mo na, so, doon na ita-challenge ang jurisdiction sa ICC, ita-challenge siya ng abogado, which they will do, sinabi na ni Harry Roque. Yung Article 59, kasi tuloy-tuloy yan how can you, di ba sinabi nila, how can you gain jurisdiction over a kidnapped victim? So, di ba? Totoo. And yung mga yung mga nagsasabi kasi dito that the Philippine law will apply to PRRD, kineme, ganyan. If the Philippine law is going to apply to PRRD at sinasabi nyo that the Philippines chose to surrender a Filipino to the international court, in this case, that is the ICC. This should not be taken as a derogation of the Bill of Rights of such individual. Hindi nito, itong 9851 na to, you cannot take it as something that amends the very, very basic law of the land. We have Bill of Rights, for goodness sake. Okay? If you are going to surrender a person to the appropriate international court, you are going to deprive that person his or her liberty. And according to our Constitution, the only way that you can do that is if you are going to enforce a valid arrest warrant. Kaya kita mo si
sabi dito, tinago ni Claire yung last part niyan sa latest interview. Nina. What's Nina? Yes. Kanina? Kanina, oo. Kumpletuhin niyo naman yung words. Gano'n Mm. ba kahirap Yeah, mag-type? ano ang tawag dito, they are using that kasi pagkatapos inumit nila yung pati yung ibang nag-aano no, yung mga ibang nagkakalat nitong narrative nito, inuumit nila yung part na yun eh. Inuumit nila yung part na pursuant to the applicable extradition law and treatises. Actually, sa totoo lang, ni-raise din to kanina sa akin sa TikTok. Ang sabi ko, whether nilagay nila yon o hindi, sa totoo lang, it doesn't matter. Okay? Why it doesn't matter? Because lahat naman ng provisions ng Constitution ay deemed written in all laws, in all active laws that we have here in the Philippines. So, ngayon, of course, alam natin yung intention nila kaya nila inumit yon because they do not want to go back doon sa mga points na ni-raise ni Sas about Article 59 ng Rome Statute. They do not want to go back there. Okay? But let us say, inumit nila yon. Okay? Inumit nila yon. Can you take 9859 as an amendment to the Bill of Rights? Again, if you are going to surrender a person to certain jurisdiction, you will have to deprive that person the liberty. Under our laws, you cannot deprive any person life, liberty, or property without due process of law. And nakalagay sa Constitution na general principles of international law is part of the law of the land. So ngayon, hindi mo pwedeng sasabihin na hindi na applicable yung treaty, hindi na applicable yung due process. Use Cogen's due process. At ang nakalagay dun sa due process, kailangan iaharap mo before a competent judicial authority after you arrest. Nagkabali-balento. Kaya nyo ako ngayon, sinuspend, naganap kayo ng paraan para masuspend kasi nag-rebuttal kayo ngayon, wala kayong makasagot sa inyo na malaki ang following. Pero humanda kayo bukas. No? Hanggang bukas na lang yung suspension ko. At gusto ko lang, kaya nila ako sinuspend, mga kaibigan, dahil ang reach ko na ngayon, can you imagine, 448,000 lang ang followers ko. Ang reach ko na ngayon ay 100. May isang araw lang, ano lang to, 100,000 lang to. Ngayon po 100 million. Million. Ngayon po is 100, eksakto natin, 127,302,400. That is my reach right now. Ibig sabihin, mas malaki pa sa population ng Pilipinas, Bex. Correct, oo. May mga nagbabasa na sa akin, international, 127 million reach. Ilan lang ang followers ko. Kahapon, Bex, ano yan? 125, di ba? Kahapon. 125 million. Oo, ngayon, ngayon 127. 127 million. Kaya sabi ko, pataasin pa natin ito, baka maging 1 billion nito sa susunod na panahon. Hindi ba? So, kaya kayo natatakot ngayon. Kasi nga, yung Article 59 ko na video, yung unang-una na, inaano nyo, bakit tahimik ito? Tapos nung umeksena na ako, Article 59, di lahat kayo nanonood, 17,000 live viewers. Tapos, 3 million viewers na ata ngayon. Di ba pagkatapos nung bigla sila nagpanik kung ano pinagagawa nilang excuses. Alam mo, kung tama yung proseso ninyo, hindi nyo kailangan maghakot ng anik-anik. Simple lang. Sinunod po namin yan, hinarap namin sa competent judicial authority, ganyan. But the problem is, people saw everything that happened. Hinarangan nyo pa nga. Lahat yung kaya kayo, BBM, sasagot kayo sa ICC. Kasi tatanungin kayo ng ICC. Paano nyo inaresto? At hindi kayo pwede magsinungaling kasi may video. Correct. Pati yung mga ni Diwata na yung inaano niyo yung counsel. Tapos, required, girl, na ipapakita mo yung warrant of arrest. Required. Well, actually, kung sakaling hindi nila ipapakita yung warrant of arrest na physical, what is indispensable is that you give that person a day in court. That the person is given an opportunity to question the warrant. Yun yung fatal defect na ginawa ni Torre. You did not provide a day in court for PRRD. Ayun na nga. Kasi nga, lalabas yan lahat. Baka lalabas to ng mas maaga. Kaya nga, di ba, yung unang atake nung is walang jurisdiction, yung arrest, hindi ito tama, unlawful, ganyan. So, itinodo na nila kagad ng first kaboom. So, ngayon, that now only, ang bola ng court, nasa prosecutor. Ang gagawin ng ICC, diyan, pagkokomentan nila ang Philippine government, how did you arrest? How did you arrest? Kasi yun ang test no? Pero kasi bago kasi Article 59, actually in tandem nilang gagawin yan na wala kayong jurisdiction. Yun yung una-una, wala kayong jurisdiction. Tapos, in addition dyan, pwede pala yan, you can have a jurisdiction out of an unlawful arrest. So, it might be a long shot, no? Kasi nga talagang they are bent on really having this trial. Kasi nga, trophy kill nila si PRRD. Yung trophy kill nila, para ito, baka maging poison pill pa nila to. Kasi nga, nakikita ng buong mundo
na nagrarally mga Pilipino. Kita mo yung mga tao mag-wonder, bakit si PRRD ang kauna-unahang nandiyan na akusado na ganyan kalawak ang suporta. Hindi ka ba Correct. magtataka? Kung ikaw foreigner, hindi ka ba magtataka? Na bakit ganyan? Ganyan karami. My God. On March 11, day after the arrest, 34 cities gathered to support PRRD and to question the illegal arrest of PRRD. Sumunod na araw meron na namang 24. Sumunod na araw meron na naman. Hindi tumitigil, Bax. Hindi lang doon Joey, kundi doon sa Europe. International, correct. Ang mga Pilipino, ang mga tao sa UK nagpunta ng Hague. Ang mga Pilipino sa Finland, sa Norway, sa iba't ibang parte ng ng Europa, grabe. Grabe ang mga Pilipino sa Europe. Shout out lang sa shout out lalo na yung mga Pilipino dito sa the Netherlands. Shout out po sa inyo at thank you po for showing up. Thank you very much for showing up. Hindi nga katulad ito ng mga dati inaresto nila. Kasi mga dati inaresto nila mga child soldier. yung mga nagre-recruit ng child soldier, yung si Gaddafi, si Gaddafi na tegi, si Milosevic, ganyan. Walang ganyang suporta. Dahil tumira ako ng Dahig ng 8 years. Tumira ako sa Dahig ng 8 years. Walang ganyan. Si PRRD lang, Diyos ko, dahil sa buong taon ko. Tanong mo sa mga nakatira sa Den Haag, sa Dahig, Den Haag. Ngayon, na mas matagal sa akin tumira sa Netherlands, may nakita kayong ganyan? May nakita kayong ganyan kahaba? May ganyan kayong nakita na paglilitis sa ICC na ganyan ang rally? Wala. Kaya nga diba yung mga kita mo pati yung viewership ng ICC, Bex, ngayon lang sila nakakuha. Wala sila pinanood. Pero yung Reuters nung ni-live nila yung pagdating ni PRRD sa detention facility, naka-off yung comment section. Yes, naka-off yan. Kasi nga gusto nila i-control yung narrative. Ganun lang kasimple yan. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo, wag na kayo sa ABS-CBN, sa GMA, pumunta kayo mga Times of India, yung mga ganyan. Sana nga art. Ayan. Naghang si Sas. Naghang siya. Ayan. Okay, you're back. Balakubak. So, ayan na nga. Hindi ito normal sa ICC na yung akusado, ganyan kadami yung supporters. Hindi normal. This is outside normality. Ngayon, kayo mga kakamping, kayo ang minority sa Europe. Kita nyo naman kung sinong nanalo na kandidato sa Europe. Oo. Diba? Tingnan nyo yung resulta ng botohan. Tingnan nyo ilan ang hindi ko kasi mahanap yung resulta eh. Parang kung ilan ang boto na nakuha ni Lenny. Ito, hanapin natin. Noong 2022, Lenny Robredo, vote. 2022. Sa Europe. Europe? Ewan ko kung meron silang by country. Okay, wait. Sabi natin Netherlands. Kaso maliit lang kasi ang ano sa Netherlands eh. Ang voting population. Parang actually maliit lang ang Filipino community sa Netherlands, 16,000. Wala pa atang 20,000. Karamihan pa doon mga Andokyo. Okay, tingnan natin. Anyway, meron ba tayo OFW votes 2022 elections? Okay. Meron sa Rappler, pero hindi sila. Hindi per country. Hindi per country. So, here's a look at the overseas voters in numbers. Wala yung how they voted. Europe, hindi nakaatado eh. Nakaatado pala, hindi naka separate. I-project mo, Mare. Ayan. Ito yung Europe vote. Ayan. Yan ang kay Sara. Kay Sara, 29,000. So, mas marami pa rin botante si Sara kay Bongbong sa Europe. Kay Bongbong, Si Lenny ay 11,000. So, sa Europe ba to? Europe yan. So, ngayon,
Ngayon mga friends, okay, papaano ngayon kayo makikipag-kemehan? Makikipagbasagan ng mukha sa mga DDS sa Europe. Doblado. Actually, mas mahigit doble, almost Mahigit triple. Almost doble. triple Mm. ang TDS. Yung Mm. 29,000 na yan, pag pumunta lahat yan sa Dahig, Mm. September 23, matagal pa, so pwede pa silang mag-apply. Pa-summer pa to. Mm. Ano pa to, kakatapos lang ng summer. Malay mo, Mm. baka magsama-sama sila dyan, yung buong 29,000 na yan. Diba? Mm. Anong Correct. gagawin mo? Mm. Diba? Marami yan, girl. At yan, continental yan. Pwede silang mag-train. Malapit papuntang Dahig. Pwede silang mag-bus. Hindi ito kailangan mag-plane. Can you imagine yan? Kahit 5,000 lang yan. Ay nasa Mm. labas ng Dahig. Maloloka sila doon. Maloloka sila doon. Oo. Alam nyo ba? Alam mo, the OFW are really going to shine dito sa ginawa nila kay PRRD. There is, no? Actually, yung Milan, malaking Filipino community yung Milan. Magtitipon, I'm pretty sure nag-uusap-usap na, hello sa mga nasa Milan, DDS Milan, saka DDS Spain. Ang pinakamalalaki kasi, DDS Milan, DDS Spain, saka DDS UK. Yan ang pinakamalalaki. Kasi dyan ang pinakamalaking Filipino community eh. So, pag nag-join forces yung tatlong yan, girl, pwede silang umabot ng 5,000 na pupunta lahat doon. Girl, ano sa tingin yung masasabi na, tapos, di ba, Ate Grace Kalingasan? Di ba? Nagpaplano na ba kayo pumunta ng Dahig September 23? Magplano na sana kayo. Paabutin nyo man lang ng 5,000. 5,000 kayo dyan. Kahit mag-ano na lang kayo, mag-Flixbus. Mura lang ng Flixbus papuntang Dahig. Mga 38 euros ata balikan. Magrenta kayo ng ilang Flixbus. Mura, yung Flixbus kasi, mura itong bus. Tapos nakabus ka, pero 11 hours ang biyahe from Dahig to Italy, to Milan. 38 euros. Balikan na yon. Wala ka post sa FB. Late ba kayo? Restricted ako. Huwag nga kayong tanong bakit wala akong post. Wala akong post. Restricted, suspended. Yun na yun. Or either taggy na ako. So, mamili na lang kayong dalawa. Sa dalawang yun. True. Alam mo, ang nakakabwisit dito, si PRRD, well, kaya nga, I think, the OFW are really going to shine. Kaya mahal na mahal si PRRD ng OFW. Kasi merong, ang tawag dito, di ba maraming incident na talagang pinakita ni PRRD kung paano niya alagaan yung mga OFW. Meron yung mga nakaharap na sa death row, ganyan-ganyan, and may mga na-review yung mga kaso, yung mga pinapatay na OFW, additional local rules to protect OFW, lalo na sa Middle East, ganyan-ganyan, na nagawa ni PRRD. Even yung sa Hong Kong, no, when you talk to to Filipinos in Hong Kong, meron silang mga sinasabi na actually alam mo si PRRD na nagpunta siya dito, isa sa mga naging pakiusap niya sa mga OFW sa Hong Kong is to take care of our Filipino domestic helpers there, na magkaroon ng mga rules sa Hong Kong na yung kanilang mga yung mga domestic helpers doon, hindi sila po pwedeng umakyat sa bintana para maglinis. Yung mga ganun. These are simple things that PRRD was able to ensure when he was a president to really take care of the OFWs. Ganyan. So, kaya with what is happening right now, at kung pinakita talaga ng mga tao sa Netherlands yung yung pagmamahal nila at yung pagsuporta nila kay PRRD, and it's not gonna end. I think pagdating ng September niyan, at nag-organize tong mga to. Remember, tong mga to, may pera tong mga to, kaya nito mag-organize. Hindi, kaya maganda yan, September 23. Kasi sa Europe, meron tinatawag na holiday pay. Ang holiday pay, girl, this is like your 13-month pay. Iba pa yung 13-month pay. Ito, holiday pay. Parang sa Netherlands kasi, magkano ba ang holiday pay ko nun? 9% of your 8% ng 1-year salary ko. Gagamitin mo siya for your vacation. Ganyan. Kasi required ka mag-vacation eh. Required sa Europe na mag-vacation. Well, at least sa akin, no? Required kami mag-vacation ng 1 month. So, yan. Pwede nilang, isang araw lang yan, September 23. Ano yung araw yung September 23? September 23. Thursday. Bakla Thursday. Thursday pa. Therefore, kasi pwede silang mag-off ng, kasi ang Thursday ang September 23. Tama, Thursday. Sa Philippines, teka. Sabi ko kalendaryo ko ito. Bakla pareho lang naman. Wala bang gap yan?
Ay, Tuesday pala. Tuesday. Oo, Tuesday ang September 23. September 23 is Tuesday. So, pupwedeng, baka baka meron pa sa Europe na may holiday na September 23. Ano ba? So, pwede silang magpa-schedule na ng off ng September 23. Matagal pa eh. So, pwede nilang pa-schedule yan. Girl, sinasabi ko sa'yo, actually, kahit 500 lang silang nandun, or 1,000, girl, kahit 100, maluloka na sila. 500? What? Paano kung tupakin ng mga Pilipino sa Europa? Putang ina, mag 5,000 tayo, pumunta tayo doon 5,000. Correct. 5,000 warm bodies. Pwede sila mag-schedule. Kasi, September 23 pa eh. Oh, vacation week na yan. Vacation week na yan. Kita mo, nag-aano ng iba. Tuesday. Oo. Namin nga nagko-comment dito, nagpaplano na sila. Yes, we're going on the 23rd, ganyan-ganyan. And alam mo, I really have to highlight the OFWs in The Hague. Kasi may mga nagme-message pa nga dyan. Alam mo, nag-ano lang sila yung parang nag-message na lang sila. Nagkontakan na lang sila. Someone really prepared for the food, someone really prepared for, yung mga contingencies, ganyan-ganyan, kumaan. Talaga, in order to make it happen, na magstay talaga sila doon, magsama-sama, magkita-kita at no. So, and they are showing up consistently. Consistently. Kaya ngayong September 23 na yan, maraming di ba ngayon nagparally ako noon? Noong dati nagparally ako sa labas ng ICC, The Hague. Mabilisan yun, girl. As in, mabilisan. Alam mo kung ilang doon na pumunta. 200. Ay, taray. Nasa labas kami ng The Hague. Nandun kasi sa old, nalala niyo yan, mga Pilipino sa Europe, 200. Nasa labas, 200. Iba-ibang, actually, ilang bansa nga lang yun eh. May mga representatives, ganyan. Kasi, ano yun eh, naalala ko na parang 40 sa Germany, 40, parang, may mga ilang tao. Eh girl, nakita mo ba yung sa Helsinki, kung ilan yung, sa Finland, kung ilan yung Pilipinong nandun? Yung, alam mo ba, maliit lang ang Filipino community sa Finland? True. Ay, ipakita natin, i-flash natin dito ang ating mga OFW na nag-Finland. Wait.